Sa gitna ng katahimikan ng bayan, may mga boses na piniling hindi manahimik. Mga boses na handang sumugal, handang lumantad at handang harapin ang kapalit para lamang ilahad ang katotohanang matagal nang tinatago. Ito ang mga dating sundalo, mga ex-marines na hindi na kinayang lunukin ang nakita nilang kabulukan. Sa kanilang mga kamay, hindi haka-haka kundi malinaw na ebidensya. Mga larawan na male-maleta na salapi, hindi mabilang, hindi maipaliwanag kung saan nagmula, ngunit malinaw kung saan patungo. Mga perang hindi dapat nasa ganitong kalagayan. Mga perang dapat sanay napupunta sa serbisyo ng taong bayan, sa kalsada, sa edukasyon, sa kalusugan, ngunit nauwi sa lihim na distribusyon. Mas lalo pang nakakagimbal ang pagsilip ng mga pangalan, mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga taong pinagkakatiwalaan ng bayan, at ayon sa mga salaysay, ang mga perang ito ay hindi lamang nakaimbak, kundi personal pang dineliver sa kani-kanilang mga tahanan. Isang sistemang hindi simpleng katiwalian, kundi organisadong paglustay sa kaba ng bayan. Paano hindi magngingit-ngit ang isang Pilipino? Paano hindi manghina ang loob ng isang mamamayan na araw-araw nagpapakahirap, nagbabayad ng buwis, umaasang ang kanyang ambag ay mapupunta sa tama, ngunit malalaman na ito'y napupunta lamang sa bulsa ng iilan. Ngunit sa halip na pakinggan, ang mga nagsiwalat pa ang inuusig. Sila ang tinatakot, sila ang pinipilit patahimikin, sila ang pinapalabas na sinungaling. Sa isang baluktot na sistema, ang nagsasabi ng totoo ang nagiging kalaban at ang dapat managot ang nananatiling malaya. At dito lalong nagliliyab ang katotohanan dahil ang ebidensyang hawak nila ay hindi malabo, hindi kulang, kundi malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi ito basta kwento, hindi ito imbento. Ito ay ang mga larawang sumisigaw ng katotohanan, mga patunay na hindi kayang burahin ng kahit anong impluwensya o kapangyarihan. Hindi man natuloy ang inaasahang hearing, hindi napigilan ng paglabas ng katotohanan dahil ang totoo, kapag oras na nitong lumantad, walang pader ang kayang humarang, walang kapangyarihan ang kayang sumupil. Ngayon, unti-unting nagigising ang sambayan ng Pilipino. Marami ang nagagalit, marami ang nalulungkot. Ngunit higit sa lahat, marami ang nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa mga taong piniling tumindig, sa mga taong hindi nagpatinag sa takot, sa mga taong inilagay sa panganib ang sarili para lamang ipaglaban ang katotohanan. Dahil sa huli, maaaring nasa kanila ang kapangyarihan, ngunit nasa taong bayan ang lakas at ang katotohanan, gaano man nila ito itago, pigilan o baloktutin, ay hindi kailanman mananatiling nakakubli. Lalabas ito, lalabas at lalabas. At kapag dumating ang panahong yon, hindi na sapat ang mga paliwanag, pananagutan na ang hihingin dahil ang bayan na matagal nang nanahimik ay unti-unti nang bumabangon.